So, nung tuloy kayo ni Glock na yun, nagsimula na yung kanta. Anong kanta yun? Upuan. Ito na yung upuan. Ayan. Okay. Ayan, boses ng mamamayan ngayon yan, yung kanta yan. What make you decide na gusto kong magkaroon ng tattoo? Oo nga, bakit hindi ibang bagay? Oo. Dumating ka ba dun sa point na parang hindi mo siya masyadong ini-expose, parang... Hindi. Kasi merong iba na parang papatato, pero Tatago nila. Actually, nakita ko na sa kanya yon kahit nung dati pa. na meron siya sariling character. Ayaw niya nung hinuhold back yung gusto niyang gawin. Natutuan ka na ba? Ayun na nga. Ang guest namin ngayong episode na to is Zel. Welcome, Zel! Hello! Magandang araw sa lahat. Hello. Ako po si Zel. Ano yung screen name mo ito? Kailangan po pwede natin sabihin yung buong pangalan mo. Pwede. Zel, Giselle Grutas. Basta sa ngayon, Zel. Zel. So, kung nagtatanong kayo kung sino siya, eto mo. So, papaliwanag kayo kung sino siya. So, sino nga ba si Zel? Ako yung boses sa likod ng kantang Sabihin. Yung narinig niyo kanina. And Juan with Glock 9. What make you decide na gusto kong magkaroon ng tattoo? Oo nga, bakit hindi ibang bagay? Oo. As an artist, bakit tattoo ang napili mong maging expression ng art mo? Parang rebellion eh. Rebellion dun sa society na ikinakahon ako bilang artist. Ikinakahon ako bilang isang babae na dapat ito ka. Pero iba-iba tayo eh. So, ayaw mo nun. Ayoko nang kinakahon. Actually, nakita ko na sa kanya yon kahit nung Dati pa. na meron siya sariling character. Ayaw niya nung hinuhold back yung gusto niyang gawin. Yung ibang tao. Gusto niya yung, express ko yung sarili ko, ito ako eh. Parang ganun na siya before pa. Kahit wala pa siya dun sa Sweden. Actually, saludo ako doon sa mga babae na parang they know what they want. Tapos they know how to get it and they work and put effort para makuha yung gusto nila. In whatever interpretation na gusto niyong gawin. Okay. Bahala kayo. Totoo yun. Full sleeve na to. Kasi nag-umpisa ako dito. Ay, ang cute. Oh, kasi minsan nakakatakot magtatato eh na paano pag di ko na magustuhan? Kasi mahilig ako sa habang buhay na nandito. Panakot yan eh, di ba? So, nilagay ko muna siya dito. Hindi ko siya nakikita pero pag, ang ganda. Tapos na-realize ko, sabi ko, gusto ko talaga puuna. Kasi pinanindigan ko na artist ako. Yung parang, wala na ako ibang trabaho ang gustong gawin, kundi art, music, you know? And, lalo na ngayon, isa na po akong Swedish citizen and napaka-normal ng tattoo doon. So ngayon, wala na akong iniiwasan. Hindi mo na siya kailangan itago. Hindi siya kailangan itago. Free country! Ganun ka ba dati? I mean, dumating ka ba dun sa point na parang hindi mo siya masyadong ini-expose, parang... Hindi. Kasi merong iba na parang papatato, pero... Tatago nila. Siguro dahil sa trabaho nila. Pwede. Or sa mga taong, meron pa rin palang mga panghusga. Actually, katulad na pinag-usapan natin diba nung nakaraang episode. Sabi nga namin, ngayon tanggap na siya. Hindi ka mahihiya maglakad, pero meron pa rin titingin sa'yo ng iba. Merong, hindi sila magsasalita. Iba lang yung tingin sa'yo. Or yung treatment would be a little bit different. Tapos, basta maraming ano yan, kayo mismo yung makakaramdam. Malalaman nyo na iba. So, ang ibig sabihin is, liberal na halos lahat yung buong Pilipinas. Tanggap na natin na tattoo is one of the fashion, yun ang sinasabi ng karamihan. Fashion na ang tattoo. Pero marami pa rin Pilipino, masakit doon, Pilipino, ang nag-iisip na criminal pa rin ang mga may tattoo. Adik-adik pa rin. Pero konti na lang sila. May maganda akong perspective sa ganyan. Kahit sa racism, or kasi syempre nandun ako minsan. Tingin sa'yo, taga-Thailand ka, medyo nagtatrabaho ka sa ganito, ganyan.
Ako, hindi na ako masyado apektado kasi iniisip ko lang, hindi ka nakakabiyahe. Totoo. Andito ka lang kasi. Andito ka lang kasi. Oo. Wala kang nakikilalang tao. So ngayon, hindi na natin pinapaliwanagan yung mga ganung tao. Kasi kahit paliwanagan mo, hindi na makikita. Kasi hindi ka lumabas ng bansa, hindi ka nakakilala ng maraming tao. Wala na kami magagawa doon. Yun So lang yung tayo point of view niya eh. ikaw lumalabas tayo. Diba? Sa lahat ba ng lahat ng nangyari na yun, syempre lahat sa gustong pinagawa mo. Meron ka bang isang piece na parang least favorite mo? Yung ginawa na Ryan ngayon. Pag hindi ba niya yung sagot niya, Bukod sa masakit, isipawin ko talaga to, pag hindi ba niya yung sagot. Ayun na. ito ba yung ayaw mo? Sinabuyan ng Coca-Cola. Ito ba yung ayaw mo? Yan ba? Ayaw mo yan? Ilabas niyo yung lemon. Lalayo pa ba ako? Pero yan yung ayaw mo. Ang pinaka-least favorite ko, yung ginawa ng dati kong hindi, joke lang. Ayan. Hindi. Ayan. Wala pare. Actually, wala. Wala akong maturo. Pwede bang yung sa'yo na lang mo? Hiramin ko muna yan. Dali yan. Ano? Hindi talaga. Kasi, Pakikat nga mo. kasi balita ko, hindi raw tapos yan eh. Kasi daw ang likot mo. Oo nga daw. Sorry na nga. Pero Pero pare, parang wala. lahat sila gusto mo. I mean, equally. Parang ano. Talaga. Walang kumagame. Kung Actually, bigyan ka ng choice. Nung una takot ako magpatato. Pero Bakit ngayon pa, nagpatato ko? hindi nung unang-una na parang, paano pag di ka nagustuhan? Paano ito? Tapos, Ayun yung takot paunti-unti, mo. Paunti-unti. Pero lahat sila pag nakikita ko, ay, hi guys! So, ang takot mo lang talaga dati Hi is yung vlog! parang Welcome to my guys! Ganon. regret na parang baka hindi ko na siya magustuhan in the long run. Hindi eh. Parang, wala. Ano siya eh. Parang, kapag may istorya siya eh. Pag may pinaninilig. Importante. Oo. Na ito, wala. Ito. So may meaning lahat sa'yo yung mga tattoo mo. Nagpatattoo ka na ba na? Hindi talaga yung parang meaning. Hindi. Parang totoo naman. Parang yung full sleeve na decision ko na to. Yung nga, katulad na sinabi ko sa kanya. Big Parang decision. Isa siyang, paano ba? Rebellion. Ah, Rebellion okay. against, dun sa oppression, sa kababaihan na dapat ito ka lang. Ito ginawa ka para sa ganito. Babae ka, dapat mahaba buhok mo. Babae ka, dapat ganito. Pagsilbihan mo asawa mo, dapat ganito. Hindi. So ibig sabihin, pag tinignan mo pala, tayo mga Pilipino ang pinakamatagal notorious na mga groomers. No? Parang gano'n, no? I mean, biruin mo yun, kailan pa nagsimula yan? Panahon nung feeling ko bago pa nasakop ng mga Kastila yung Pilipinas. Kasi sa tripo may specific na role lang ang babae. Unless babaylan ka. Which is may prestige na rango sa tripo eh. Pero kung babae ka dapat, ano ka? Hindi ka naman magiging warrior. Sa tingin ko, hindi naman porkit Pilipino kasi may mga tribes din na gano'n eh. Oo. Before. Depende sa ano. Pero isa tayo doon. Pero, isipin mo, groomer ka. kumbaga, Ano, criminal na yung groomer. Yun ang rules ng mga babae. Oo. Rule ng mga babae dati, ganito lang. Limited ka, di ba? Yung nga sabi niyo, nakakahon ka. Kasi ito ka lang dapat. Pag lumampas ka dyan, hindi ka pwede lumampas sa court. Pag lumampas ka sa court kasi parang iba na yung tingin ka sa'yo. na. So, naranasan ko magpakalko dito, magpaikli, yung music video sabihin. Parang, bakit nagpaikli ka? Gusto ng lalaki, mahaba buhok. So, kung ikaw, ito lalaki ka, ikaw tatanungin ko. Gusto mo ba yung ganong klaseng babae? O yung babae na malaya, yung docile, kumbaga domesticated na babae, or yung willful na babae, may sariling utak, may sariling buhay? O bilang artist? Ako bilang artist, gusto ko yung babaeng may sariling character. Diba? Kasi, tulad ng asawa ko, may sarili siyang character eh. Okay, meron tayong mga lalaki, meron tayong instinct na hawakan natin sila kasi asawa natin sila. Di ba dahil manyakis ka lang? To protect them. To Yun nasa protect isip them, to natin. own them. To protect them. Yun nasa isip natin, diba? Pero para saan? Bigyan mo sila ng kalayaan gawin kung anong gusto nilang gawin para ma-express nila yung sarili nila
at maging masaya ka. Mm. Bakit? Kasi pag masaya yung asawa mo, masaya ka rin. No. Happy wife, happy life. Pinakalog ko lang mo. Pwede ba natin patayin? May tatanong lang ako. Off the record. Pag pinos ba natin yan, tapos mga 15 minutes. Oh. Tatanungin The women empowerment, paano Yes. nga ulit na invento yun? Hindi ko rin alam eh. Hindi, pero alam mo, ang women empowerment, sa tingin ko hindi naman ako professional or... Kala ko hindi ako women. Hindi naman ako babae. Dati ko lang Sabi ko na nga ba, nagdududa talaga ako eh. Thailand talaga Alam yun mo, eh. ang women empowerment, I think yung kapangyarihan ng kababaihan, nasa loob na namin yan eh. Kasi kahit nung panahon noon, nung medyo bata-bata pa, kasi ko, bakit napaka-opinionated ko? Minsan naiiya ako kasi dapat pagdating ko ng Sweden, mga babae opinionated. Equality yung nilalaban nila doon. Pero, hindi ako naniniwala sa equality para sa akin yung at least yung personal ko, equity. Totoo. Ako Equity. naniniwala ako doon. It's Kasi equity, hindi not yung 50-50 equality. Paano pag nabuntis ang isang babae? Pero alam mo bang Ang equity is like, it's in the sa politics para sa socialism, hihatakin mo pataas yung may kahinaan. So paano pag lalaki ang kasi pag sinabi mong equality kahit may sakit ka kung lalaki ka, kailangan 50-50. Pag may cancer ka, magtrabaho ka po nga. Kaya medyo extreme yun Pero parang gano'n. ko rin, no? Pero hindi parang gano'n. Natatakot na ako sa kanya. Pero yung equity, walang sumbatan. Wala. Alam ko nakita na ng lahat yung social media. Alam mo yung picture ng bakod? May dalawang tao nakasilid. Oh, yes. Yeah. Ang equity doon is, yung isa kasi maliit, yung isa matangkad. So pag pinantay mo yung kahon na tinutungtungan nila, Matangkad pa rin yun. di ba? Yung isa pa rin makakita, yung isa hindi. Kailangan Pero mag-equal. equality yun. Yes. Pero kung equity yun, dahil mas maliit ka, bibigyan kita ng mas mataas na bangko. Yeah. Ikaw mas maliit. Para pantay, paano kayo makakita? Sample din. Sa Denmark, or may mga kilala tayong mga Filipina, kasi pasok din ako sa mga grupo ng mga Filipino doon. No? Nakikita ko minsan, paano gagawin namin 50-50? Ganun So, paano to? Kasi ang culture nila, equality So, magtatrabaho si Pinay, si Puti. Kasi, guys, ang mga Puti, hindi sila mayayaman, Ang mga mas mayayaman pa kung ang mapapakasama mo hapon. Equality ang culture nila. So, hindi porket nag-affirm yung mga Mayaman na. Marami sa mga Filipina doon, gusto lang nila na makapag-asawa at talagang seryoso sila. At the same time, makatulong sa magulang. So, gano'n lang naman Tsaka yung iba, di ba, Hindi relationship lang na in love sila eh. Mas marami pang gold digger sa Asia, actually. Based on my experience to, hindi ito pang lahat. Tapos, so mag-aasawa, tapos ito, Pinay, magkakaroon, kasi libre ang aral. So, mag-aaral sila ngayon. Di ba? Ngayon, inasikaso nila to si Puti. Di ba? So, magkakaanak sila ngayon. Asikasuhin niya ngayon, magkakaanak siya. Mabuburden siya ngayon. Doon sa Filipino culture, naging gusto ng Puti. At yung opportunity niya ng pag-aral. So, naging asawa ka na, nagkaanak ka, nag-aaral ka. Pressure yun. So, si lalaki, tatlo na, parang may tatlong, let's say may anak ka, no? So, dalawa na anak mo, inalagay mo sa Dalawa. Hanggang sa maghihiwalay ngayon yun. Ngayon, yung government, doon napapasok na. O pag nag-divorce, suportado sa single mother. Mas luluwag ngayon yung buhay niya. Kasi 1 week dito, yung bata, 1 week sa asawa. At least meron kang 1 week na pahinga. Wala ka na Mas na, komplikado yun. Well, tsaka yung mga ganung bagay, yun yung minsan talaga nakakapagpakomplike. In whatever situation, yung kung yung mag-iwalay, separate. Kahit na anong social structure meron yung bansa, nahirap din eh. Dito sa Pilipinas, ganun din. Sa Amerika, ganun din. Alam mo yung maghahati kayo ng batang kabilaan. So, huwag kayo maghiwalay. Diba? Nalisalita. Wag. Isipin yung mabuti bago kayo mag-asawa. Katulad din Pero, yung pagkabata to. Tanong ko nga kanina, kailan ba nagsimula yan? Yung women empowerment. Yung pinaglalaban ng mga babae yung... Parang ang tagal na yan eh. Feeling ko, teka ayan, i-remind natin. Sa pagkakatanda ko, 1800s pa to. Pati, hindi kayang bumoto ng babae. Bago sila nakaboto. Yes.
bago sila nakaboto. Yan din yung mga panahon. 1800s. Kailan ba naging nagkaroon ng mga- Cleopatra? May mga panahon. Parang Cleopatra. Cleopatra kasi isa sa mga yun eh. Revolusyon na rin yan eh. Revolutionary yan. Actually. Isa sa mga nagsimula talaga yan. Si Cleopatra. Siya yung isa sa mga Sabi babae niya, na alam niya kung anong gusto niya, kukunin niya yun. Bahala sa Tsaka buhay yung mo. Joan Joan of Arc. Yes, pare. Joan of Arc, Ayan. medyo tragic naman yung buhay, no? Pero, Isa yun sa rin mga yun. naipag... Kanina yung kinikwento ko sa inyo, yung researcher may researcher kami. Uy, Panis. lista Mayaman niya. na kayo ha. Mayaman na kami researcher Oo. pero wala kayong camera. Pero wala kaming camera. Yun talaga, kailangan Baka yung naman, sponsor. baka naman. Yung baka naman, yung tumatagpo po kami Gcash in kind. In kind yung kunwari, bibigyan niya kaming camera kahit luma. Okay. Ay, paano kung dilata? Yung In sa mga In candor. baka mamaya kasi kaya nililiwanag ko baka may sumunod yung in kind biglang may dumating dito kahon may old clothes. Di ba? Di ba? Pero sabi nga ng researcher namin, may nakita siyang kwento na dati daw nung sinubukan tayong sakupin ng mga Hapon, merong isang grupo ng mga babae. Isang grupo siya ng mga babae, di ba? Isang grupo ng mga babae na nalaman nila, for some reason or somehow, nalaman nila na meron daw distinguishing marks na tinitignan yung mga Hapon. So, nung time na yon, parang if you are marked, kunyari ganito, ibig sabihin may asawa ka na. You're already taken. So, hindi nila isasama yun dun sa mga kinukuha nilang babae. So, ano yung benefit nun? Hindi sila na-trauma ng katulad ng mga comfort women na yung pinagdaanan ng mga comfort women. Nakatakas sila kasi hindi sila pinili. Kasi nga mark. Oo, kasi markado Patato sila. sila. Ano yung katuba yun? Ang sabi, tinatuan nila yung sarili nila. So, hindi natin alam kung ano yung design. Siguro we have to research further kung anong ginawa Hindi nila. anong baryo sa lugar to? Oo. Actually, hindi ko pa alam. Kasi, nag-lunch po yung researcher na. Wala po siya ngayon. Mabalik sa mga mamaya pa. Pero, isang patunay yun na yung, kunyari, nung panahon pa lang na yun, hindi siya katulad ng ibang mga pinaglaman ng iba. I mean, speaking of women empowerment. Hindi, ang pinaka-idea kasi nun is parang, ano ba yung dapat natin i-celebrate sa mga babae? Diba? So, isa yun, ingenuity, intelligence, yung survival instinct mo. You would do anything, which is, I think, present kahit sa mga nanay, in any civilization, in any country. Doon malulupit ang babae. Yung gagawin mo lahat kasi yung anak mo eh. Oo. Kaya nga ako, yung nakita ko yung yaman ng Denmark at Sweden na pwede ako mag-aral, bibigyan ako ng salary. Pag nag-aral ako, ba't di ako mag-aral? May salary pala to eh. Yun, ang hinahanap ko, bakit kayo successful? Bakit kayo mayaman? Kasi nung binasa ko yung mga libro nila doon, pinabasa sa amin, pareho-pareho lang tayo ng hirap nung panahon na yun. Na parang hindi ko matanggap na yung bansa natin mahirap, na may social media na. Na parang hanggang ngayon ba, parang hindi pa natin na-realize. Pero ang alam mo, na-realize ko, education. Natutuan ka na ba? Ayun na nga. So, na, Ano na tayo? yung kay Paano nakilala ni si Kuya? Glock 9. Okay. So, yun, gustong i-record ni Glock yung sabihin, nalalagyan niya ng rap. Pero yung, syempre ako yung songwriter. Hindi ko nakikita yung song na yun na magkakaroon siya ng rap. So, bumalik siya, I don't know if it's kung ilang months yun or taon ba yun. Pero, tinanong niya ako, Zel, pwede ka pang kumanta dito sa song na to. Sabi ko, ano yung, ano to? Tungkol sa politika. Tapos sabi ko, ano itong part? Tapos binasa ko yung lyrics. Sabi ko, go. Kasi gusto ko talaga yung may kapakipakinabang. Okay. Oo. Pero nung time na yun, hindi pa ako ganun ka-deep sa... So, hindi ka pa ganun ka-deep sa... Hindi ako masyadong aware sa... aware tayo sa kahirapan. Aware tayo sa nangyayaring katiwalian sa lipunan. Pero hindi ako ganun ka-apektado kasi lumaki ko dito eh. Sa bagay. Di ba ganun yun eh? Ah. Tapos ngayon nung pumunta ako ng Sweden, nakita ko yung galaw ng gobyerno. Pare. Diba?
iba. Talaga ramdam mo na... Saan mas maganda? Doon mo Ikaw, talaga talaga- marirealize yun. Minsan nga nakikita ko na sa kanila na they're not religious. Kasi meron silang insurances na nakikita nila yung government. Sometimes, sa mga places na ganito, hindi ko sinasabi na lahat kumakapit tayo sa ganun. Hindi lang sa Kristyanismo, sa iba. Sa Pag-asa, sa boss natin, we're gonna kiss their asses because sila yung nagbibigay sa atin ng Trabaho. So, trabaho. pera, Diba? security, in a way. So, minsan pag nakakita ko ng Christian doon or someone na religious, nakikita ko na, ay, ito, belief to. Ay, ganon. Kasi, wala kang makahanapin dito Secured to Pero yung spirituality, nakikita mo naman sa strong. So, yun. So, Sa bagay, yung nakita if you're not tested naman kasi, komportable yung buhay mo. Diba? Tsaka doon mo nakikita na, grabe may pag-asa yung Pilipinas. Ganito pala pagka ramdam yung gobyerno. Ako If na-realize ko ganun. yan na-realize ko rin yan nung Japan. lumabas ako. Una 2008. Lumabas, nakulong ka ba? Dubai. Abu Dhabi. Nag-Abu Dhabi ako. Okay. Oo. Nag-service ako doon. Service ako ng tattoo sa Abu Dhabi, pari. Oo. Then yun, nakita ko yung policy nila doon, ibang-iba sa atin, okay? Yes. Given. Pero naintindihan ko kung gaano tayo atrasado at gaano kalaki ang epekto ng corruption sa Pilipinas kung compare mo doon. Totoo naman yun. Tapos napunta ako ng Japan. So Japan naman, sobrang linis, sobrang organized ang lahat. Kahit na maliit ang bahay, alam mo kung nasaan yung mga bagay-bagay na kailangan mo. So, nanloob ka rin ng bahay? Oo. Sabi ko na Ang dahil mong racket. Doon, pati 7-Eleven doon, pinapasok ko yung CR doon. Tindi, no? Ano po pumasok lang siya. CR po. Naki-CR lang. So yun, doon mo makikita pag lumabas ka doon sa box mo. Kasi pag nakampante ka dito sa Pilipinas, kala mo ganun lang yung buhay. Actually, mas maganda rin yung expose mo yung sarili mo sa iba kasi makakapag-compare ka. Yes. Kasi kung isang bagay lang ang tinututukan mo, walang comparison, wala halos improvement. Wala kang So, balik tayo sa kanina. So, yun nga. Nag-collab kami Glock. Tapos, nung paalis na ako, meron kami isang gig ni Glock na kasama kami. Sabi ko, Glock, ilan yung kanta mo? Parang 3-4 yata. Gusto mo pasipra ko sa banda. Para ano ka na? Sabi ko, nagme-metronom yung kapatid ko So, yung tempo nun. Pasok yun. Ano yun? Maganda yung tempo. Kailangan ng rapper yung gano'n Totoo. Tapos ngayon, sabi ko, sige. Ayan. Pagsampa, natuwa siya. Pag-alis ko, punta ako ng Denmark. Kinuha niya yung banda. Yun yung naging banda niya. So, tuloy kayo ni Glock na yun. Nagsimula na yung kanta. Anong kanta yun? Upuan. Ito na yung upuan. Okay. Ayan, boses ng mamamayan ngayon yan. Yung kanta yan. Yan ang lagi natin naririnig. Yan yung sinasabi ko kanina na nagre-research siya. Kunyari, namamahinga siya ng konti. Biglang mag-research na naman. Kasi, ganun din yung issues at saka yung corruption at saka yung mga dito. Pag ganun-ganun lang din. Wawala, mawabalik. Pero syempre, ayaw po namin maging balita. Mag-i-issue. Mag-i-issue. Napapag-usapan lang po natin yung mga bagay-bagay pero Kasi wala po kami konektado. pakialam sa inyo. Yes. Konektado po tayo kasi ngayon dun sa kinanta ko. Kasalanan mo. Pasok sa budget Natanong ko lang. Napasok eh. Pero ayun, so, sa lahat nung nangyari, kasi nandito ka, nagkaroon ka na ng career, nag-bloom yun, you met people, diba? You were into the music industry, umalis ka, bumalik ka. Ngayon, tumutugtog ka pa rin, di ba? Pagbalik ko, tugtog ulit. Tugtog ulit. Tapos, with everything that's already happened, ilang years ka ba nawala? From 2012 2012. Nagbakasyon ako sandali. 2012. So, mga 2016. 13 years? Yes. Ang haba. Oh. So, yung experience mo nung dito sa Pilipinas, bago ka umalis, tapos hanggang doon mo nakita yung kinikwento mo kanina, parang yung difference ng lahat. Malupit. So, ang dami mo nang nakolektang, cultures are different, yung environment din iba. Lahat ba yun konektado sa mga art mo sa katawan? Yung biyahe, yung experience, the music? Tingin ko. Kasi yung, ito yung una kong tattoo, G-Clef. Tinakakatabon lang niya. G-Clef to. So, tungkulin sa music. Mm-hmm. Yes.
So, ang pangalawa, ito, gawa ni Jaime Tunes. Isang kilalang tattoo artist din to. Nasa Denmark siya nung time na yun. Master Jaime Oo. Tud. Oo, Master Jaime Solid Tud. solid yan. Oo, Magaling ginawa talaga niya yan. to. Tapos, pangatlo, andito sa, gitna. Parang lang. Tapos, ito na. Ito, Arrow. Tapos, kaliwete ko na songwriter. So, dumaan ako sa depression mga 6 years ago. Tapos, I was suicidal. I was thinking about it. Pero, nagpa-therapy ako. Pero maraming artist ang nadidepress. Totoo. Yun ang dapat Kasi, maintindihan dito sa Pilipinas. Creative mind, Yeah. pwede ka mag-create ng sarili mong demon. Totoo yun. Yeah. Hindi siya malabo, hindi siya Saka, fantasy. Yung naranasan kong yung suicidal ako, hindi siya parang pinaplano mo eh. Hindi ka malungkot, hindi ka galit, blanco ka lang. Hindi yung Parang- stereotypical na nakikita mo sa mga sabi ko pelikula. parang ganito yung naranasan. Siguro ganito yung na-feel ni Chester, tsaka ni Chris Cornell. Yun yung una kong naisip. Ganito pala yun. Kaya pala yung iba wala namang suicide. Walang tendencies, kumbaga. Wala silang- Masaya pa nga daw si Chester. Yes. So, yun yung na-feel alam ko. niya pa yung mga anak niya. Tapos yung ex-husband ko kasi sa Europe parang, Diyos ko, mamatayan ka lang ng aso, magpapa-therapy na sila. Well, Couples therapy as well, napaka-common. Dito kasi parang lahat na lang baliw ka na pag therapy ka. Dito, sa kanila hindi. Pinag-uusapan. Okay? Lahat ng feelings, galit, frustrations, pinag-uusapan. Hindi parang laging dapat Kinukulog. Okay lang. Kasi minsan hindi masama parang pag binabottle up mo lahat ng emotions na yun. Oo. Di ba? Bote nga yun puputok yung pag sobrang puno na yun. Oo. Kahit saan pagawa yan. Tapos yung communication, napakahalaga. Tapos sabi ko, as an artist, kailangan bumalik dito kasi iniisip ko na artist talaga ako, kailangan kong ma-express to. Kasi nga sabi nga nila, ang kabaliktaran ng depression is expression. Lapit. Kasi pag artist tayo, nag-create tayo Ngayon, kung hindi mo nilalabas yan, nandito lang. Sayang. Di ba? Oo. You should share Oo. whatever you have. Merong artist feeling ka. pa nga kami na parang minsan nangyari sa akin, nanonood ako ng videos o ng movie. Biglang may puputok na idea sa utak ko, tapos hindi ko siya Biglang? ma-execute. Oo. Napofrustrate ka. Napupustate ako pag ganun. Hindi, totoo yun. Kaya yung iba, ako mismo, ginagawa ko minsan, sinusulat ko siya. Tapos, titignan mo na lang kung kailan mo siya magagamit. Kaya lagi may dalang mga notepads na maliliit yun. Kasi kunya, lalakad ka lang. May maisip ka, may makita ka. It's an inspiration. Sulat mo. Tapos, saka mo siya gagamitin. Parang material mo siya na iniipon. Hindi, actually, yung mga ganun na nangyari sa akin. Iba makakalimutan ko. Tapos babalik ko ulit. Pero may mas magandang nagiging outcome. Kaya minsan maganda rin yun. Actually, yung idea niyo, kunyari, re-record mo or isusulat mo. Kasi, pag binalikan mo siya, parang sabi niya kanina, yung kanta, ilang taon na. Pag binalikan mo, iba na yung point of view mo. Iba na yung perspective mo dun. Same thing as pag may idea ka, isulat mo. Sige, natago ko muna yan kasi di ko pa naman gagamitin. Pag binalikan mo siya, parang mas maganda kung ay, parang okay to, kaya lang. Kaya ako pag gumawa ako ng design, gagawa kita ng design, hindi ko alam kung sino unahin ko. Kasi depende yun sa magiging mood. Ano yung araw na to gusto ko gumawa ng ganito. Kasi ito, si ganito gusto niyang magpatato ng ganito. Oriental, ganyan. Doon ako magpo-focus ngayon. Doon ako gagawa. Kung ano yung unang, parang, yun nga, mood is kung yung trip mong gawin. Mas madali sa amin. Pag sumusulat ka ba ng kanta, ganun din. Like, mood siya. Mood Like, siya, actually. Paano ka pag sumulat? Ano na una? Lyrics or music? Music. music muna. Music talaga. Tapos lapat ng lyrics. Humming. Kilala naman ako sa okay. Diba? So, gagawa lang ako ng chords. Ito, maganda to. Humming. Tapos, paramdamin ko. Tapos, ito pa yan. Halimbawa, bagong breakup. No? So, masakit na masakit yan. Sakit-sakit! Tapos, di ba, pa-heal yan. Dito ka na-heal ka. Medyo mabilis ako mag-move on, bakit? Kasi, medyo logical ako mag-isip. Daw masyadong energy. Tapos, kailangan nandito yan sa middle. Broken-hearted ka, galit ka, sobra yung, ano mo yan? Hindi turning point sa gitna. Kailangan, malapit na ako.
dito. Dapat to, ito na yan. Okay. Kasi pag naka-move on, hindi ko na siya masusulat. Pero pagkatapos ko isulat yung kanta, tapos na rin yung relationship. Tapos ka na. May time limit. Kasi ano Baka yun, timer ba yun? hindi parang nakaka-move on ako. Okay. Hindi ko alam kung bakit, na parang closure ko siguro yun. Oo, yung paggawa ng kanta yung parang final yung step merong mo. ritual, di ba, na parang magsusulat ka ng letter, kasi hindi mo siya ibibigay, pero i-burn mo siya. Ritual yan. Parang ganun. Akin Ikaw siguro naman ang yung pinaka-ritual ko yung kanta. kanta. Tsaka parang, nung tumatanda na ako, nare-realize ko na, hindi pala pagkakitaan to. Sige, sa kayo. Sa kayo ako, magiging kanta ka. Magiging tayo, magiging kanta ka. Para ka pala Kahit si, saan tayo mapunta dito, okay lang. para ka pala si Taylor Swift. Di Pag ba? may bagong joke. Kaya minsan naisip ko pag may pinapakilala sa akin yan, boyfriend ko nga pala si... Ako yan. Kailan kaya magiging kanta to? Si Taylor Swift ka pala eh. Maraming salamat, Taylor Swift. Hindi, maraming salamat. Taylor Zell. Si Taylor Zell. Pero ang ano ko na lang is, so, ang dami nating napulot at salamat. Kasi, Kalat ba yun? bibi, Sana guys, kapakinabangan yung napulot nyo. Actually, Marami. Lalo Marami. yung mga lalaki dyan na masyadong sakal sa kanya ng mga girlfriend, boyfriend. saka boyfriend. Friend, diba? All-encompassing na tayo ngayon eh. We're inclusive na. Pero hindi totoo yung sinasabi niya. Yung sa mga lalaki na wag mo silang ikahon kasi minsan mas maganda ang isang babae pag tinignan mo siya ulit, lalo na kung nakikita mo yung full potential niya. Promise. Parang sisiu. Diba? Bakit sisi? Kalapate, sisiu. Pag turuan mo sila lumipad, pabayaan mo na sila bumagsak. Diba? Ganun lang din yun. Importante na yung meron tayong partner na pwede tayong maging mahina para maging malakas tayo. Ganon din sa lalaki. At ayoko ng lalaki na parang Do this, do that. oo, tsaka ayoko ng parang kala mo lagi siyang strong. I want him to open up. Parang hindi tao Kasi pagka ganun. lahat ng weakness, yan ang strength mo. Kung open ka napaka-open ko sa partner, gusto ko. Sabihin mo sa akin ng problema. Well, kaya nga dalawa kayo eh. And at the same Kaya time, mga partner. kailangan individual yung do what you want. Do what you want. Parang pag-uwi na sa bahay, pagkwekwentuhan tayo. Ayoko na mong sasakalin ako. Minsan kasi yung iba, kailangan, pag kunyari, naging tayo, kailangan, kung ano yung gusto mo din. Hindi pwede. Hindi may sarili kang trip eh. Di ba? Mas maganda yung kasi dalawang individual kayo, nagsama kayo, learn to compromise. Tapos naging isang tao kayo, pero you still have your different sides. Parang left side, right side brain lang. Parang gano'n. Gusto ko yung yung may kaibigan ka, may hobby ka, interest ka, sabihin mo sa akin. Kasi pag sumaya ka dyan, pagbalik mo sa akin, ikikwento mo sa akin. Magiging tayo. May conversation. Abundance. May gusto na ikwento dyan, kaya nakahaba yung oras natin. Pero, so ngayon, at dahil nakabalik ka na ngayon sa Philippines, ano ang plano mo? Mag-release ng mga kanta, ng mga pinagagawa ni Taylor Swift dun. Malapit na ba yan? Oo. Malapit na ba yan? Ang plano is mag-release ng songs and sana supportahan mo ulit. Is that within this year or sa mga susunod na Not anytime soon. Nakakadagdagan. Yun ang reason ba't ako umuwi. Okay. Yan ang purpose. So yung sa mga Express. hindi pa nakakapakinig, may check niyo yung check niyo artist profile niya sa Spotify and Napakinggan ko rin yung mga bago niyang kanta. Kasi hindi pa, check ko pa lang. Hindi, napakinggan ko nga nung Unreleased pero sa released. 70s. Okay. Ayun yung nandun. Yung mga matindon. Tulog ako. Kasi hindi na namin tinago. Uy, iba na, galing. Normally kasi di ba hindi mo siya, unless naka-release na yung album. Iba na yung ngayon eh. Iba na yung panahon ngayon. So yung tugtog mo ba dati at saka ngayon, iba na ba ang tunog ni Zell? Feeling ko, nag-iba. Kasi, feeling ko, pareho siya. Kasi yung ibang song, sinulat ko yun noon pa eh. Okay. Pero, yung pagkaka-express ko sa kanya, Iba. sa ganitong kaalaman ko na, mas na-justify ko siya sa mas malayang paraan. Na hindi ko iniisip na kailangan entertainin ko kayo. Ngayon kasi parang, ikikwento ko sa inyo. Dapat naman ganun, di ba yung kanta? Unapologetically. Di ba dapat ganun naman ang kanta? Yes. I mean, yun din ba yung same attack
na iniisip mo before nung ginawa mo siya dati? Or it's Hindi. totally different na? Hindi, kasi nung unang-una, yung lumabas yung sabihin, hindi ko naman alam na puputok siya eh. Maganda naman yung kanta kasi. Oo, pero maraming magaganda at magagaling, pero hindi ko alam na puputok siya. So, Ah. paglabas, hindi ko alam kung anong gagawin ko dun. Kasi hindi naman din ako nag-isip na sisikat siya. So, parang nagulat na lang ako na, Ang Pag umattend ako ng mga kilala na kinakanta na ng tao, Nasa videoke na. Nasa videoke siya, di ba? So, hindi ko Ano naisip pakiramdam yun. na nasa videoke na yung kanta mo? Honestly. Oo. So, nung bata ako, overwhelming. Pero ngayon wala na. Normal Hindi sa na. dahil hindi ako happy. Kumbaga parang, Na-normalize na sa'yo. normalize na. Oo. Aside from this album na lalabas, may mga gigs ka ba? Baka pwede ka din habulin o kaya ano? Oh, meron tayong Wish Guns sa 24. 27 Espacio Studio Cafe. 28, TV5, right? So, meron ding mag-launch ng single ang Stone Face sa 70s Bistro ulit. So, pwede ko pumunta. 25th. 25th. Yes. Kita tayo dyan. So, yun. Tatry ko namin ma-edit ito bago yung mga dates na yan. Para at least pag pinalabas namin, mahabol nyo, di ba? Yes. Pero malamang yung iba ilalabas namin sa Reels, sa Shorts, lalo na yung mga dates na yun. Para at least ma-follow nila. Okay. Pero ayun, again, sobrang salamat. Thank you. It's Sobrang my maraming salamat. pleasure. Yeah. So again, si Zel, follow nyo siya, pakinggan nyo yung mga kanta na hindi naman kayo magsisisi. Napakinggan ko na yung iba, maganda siya. Okay. Bata pa ako, napapakinggan ko na yun. Instagram tayo, zelle.official, zelle.official. Yun. Yes. Okay. So follow nyo yun, check it out. YouTube, Instagram. Yes. No? Tapos sa Spotify din, ganun din ba? Zel din, Zelle. Hanapin nyo, follow nyo, pakinggan nyo yung mga kanta. Hindi naman kayo magsisisi. Tats and Tips. tips. Follow mo sila. Natutuan ka na ba? Ayun na nga.